the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. And eto. So simula dito, and the cause is initially suspected to be drug overdose. Ito yung dinagdag. Yung part na yan. Alam nyo mga kababayan, it makes sense. Kasi alam nyo ang tawag sa ano? Alam nyo ang tawag ng mga DDS sa cocaine? Hindi na tinatawag cocaine. Tinatawag nila white powdery substance. White powder suspected to be cocaine. So hindi ko magtataka na ano na talagang peke ito. Kasi may mga traces ng ugaling DDS. Si Bobby Tiglao ay may ikinalat kahapon. Allegedly, ito raw yung police report kay Paolo Tantoco. Ito yung sinasabi ni Yusek Caso na merong pink sa gilid. Ayan yung pink sa gilid. Oh. Yan. So, ano ang sinasabi ngayon? Ano ang sagot ng Malacanang? Kasi hinamon din sila ni Senator Amy, di ba? Sabi niya, magpaliwanag kayo, Palasyo. O di nagpaliwanag nga kanina. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paolo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginagawa. Pasabog yun, guys. Oo. Mga kababayan, bakit hindi ho siya kasama sa official entourage? Kasi ho, ang kasama ay yung kanyang asawa, si Dina Tantoco. Bakit si Dina Tantoco? Sino ba siya? Si Dina Tantoco po ay undersecretary ng DSWD. Malamang sa malamang, siya yung nasa official entourage. Kasi nga, siya yung government official. Si Paolo Tantoco is a civilian. Wala ho siyang appointment, civilian ho siya. Hindi siya kasama sa official activities. Ibig sabihin, dun sa MMFF na ginawa, sa lahat ng aktibidad na official na ginawa ni FL Lisa, hindi siya kasama dun. Ngayon, bakit meron ngayong video ng party? Sa maniwala ho kayo sa hindi at kung may experience ho kayo sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga malalaking ahensya ng gobyerno tulad ng Civil Service Commission, DENR, DepEd, lahat ho mga kababayan, kada araw, everyday yan everyday, ay merong socials. Sa lahat ho ng mga events, halimbawa, meron kang malaking event, after po nun, may socials talaga sa gabi. Lalo na siguro na meron ngayong VIP. Magkakaroon talaga ng socials yan, for sure. At hindi lang ho isa ang VIP ha. Hindi lang ho si FL Lisa ang VIP. So, ibig sabihin, they will take advantage of the time na nandoon yung mga VIP. So, magpapa-socials talaga sila. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Yung pa, isa pa yan, no? Peke, oh. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Yun na masakit dun eh. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Uy, agoy! Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, okay, ang parting yun ay dinagdag lamang. Ito yata yung sinasabi ni Yusek Claire. Ayan, yung may pink. O, ayan, yung may pink. Ayan. Okay, game, tuloy. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Grabe, tingnan natin kung ano yun. Sana yung end. And, eto. So, simula dito, and the cause is initially suspected to be drug overdose. Ito yung dinagdag. Yung part na yan. Alam nyo mga kababayan, it makes sense. Kasi alam nyo ang tawag sa ano? Alam nyo ang tawag ng mga DDS sa cocaine? Hindi na tinatawag cocaine. Tinatawag nila white powdery substance. White powder suspected to be cocaine. So, hindi ko magtataka na na talagang peke ito. Kasi may mga traces ng ugaling DDS. So, totoong merong police report. Pero, pineke nila yung police report para isama yung pangalan ni Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, Alexa Miro, at maisingit, yung white powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables on the floor. Malamang natutunan nila sa China to eh. Kasi mga China magaling sa ganito eh. Mga kapikean, di ba? Magaling sila mga diploma, peke.
Kabahan ka ngayon, Bobby Tiglao. Bakit? Kasi ibig sabihin, kung alam nila, kung alam ng Malacanang yung eksaktong parte ng pineke, sasabit ka. Ibig sabihin, mayroon silang kopya ng original. At hindi rin ako magtataka kung may kopya sila ng original. Bakit? Kasi nga, kasama ni Dina Arroyo Tantoco si FL Lisa. Sino lang ba ang pwedeng humingi ng original copy ng police report? Hindi ba lawyer, insurance company, court order? Ang pinakamalupit, immediate family. This has all the elements of cyber libel. At hindi lang si FL ang dapat maghabla. I would even encourage si Miss Dina Arroyo Tantoco na maghabla ka rin. Because these people, including Rigoberto Tiglao, is blackening the memory of the dead. Patay na si Tantoco eh. Tapos ikinakalat pa nila, drug addict, drug addict, drug addict. Regardless kung totoo o hindi, it does not matter. Alam nyo mga kababayan, sa cyber libel, ulitin ko lang hindi ho importante doon kung totoo o kasinungalingan yung ikinakalat. Ang importante, mayroong intensyon at mali siya. May intensyon na manira ng pagkatao. Doon lang ho ang kailangan doon. Pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko. Tama. Para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So, ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Kabahan kayo. Kabahan kayong lahat, mga DDS na gumawa ng issue na ito. Lalo si Tiglao kasi siya yung naging source eh. Yung mga sausaw, medyo mahirap kasuhan yun kasi sausaw yun eh. Pero kung sino yung naging source, yan, si Tiglao, yun, malamang sa malamang siya ang yayariin dito. At kaya nga ako naniniwala talaga ako kapag talaga sumuporta ka kay Duterte, nawawalan ka talaga ng moral. Nawawalan ka talaga ng moral compass. Imagine, tinake advantage mo yung nangyari. Gumawa ka ng fake news sa isang bagay na nag-cause ng sakit at kahihiyan sa ibang tao. My goodness, anong klase yun? I will not even do that to my worst enemy.